Yo, what's up mga idol? Bagong starting five, kaya pa bang mag-champion ng Boston Celtics? Malaking pagbabago ang naghihintay sa Boston Celtics ngayong 2026-2027 season. Matapos ang nakakagulat na pag-trade kay Jaylen Brown, bagong lineup na ang susubok bumalik sa tuktok ng NBA. Projected starting five, maaring magsimula ng point guard si Peyton Pritchard na coming off ng career best season. Noong 2025-2026 nag-average si Pritchard ng 17 points, 3.9 rebounds per game at 5.2 assists per game, habang tumira ng 46.4% mula sa field goal at 37.7% mula sa 3-point range. Sa shooting guard naman, nandyan si Derrick White, isang two-way guard na malaking bahagi ng depensa at ball movement ng Boston. Sa small forward naman, malaking bagong pangalan ang Paul George. Paul George ang magiging kapalit ni Jaylen Brown, kaya napakalaking pressure ang nasa kanya. Noong nakaraang season, nag-average siya ng humigit kumulang 17.3 points per game, 5.3 rebounds per game at 3.7 assists per game, habang tumira ng 39.2% mula sa 3-point range. At syempre, ang magiging sentro ng buong sistema ay si Jason Tatum. Ngayon wala na si Brown, mas magiging malinaw na si Tatum ang undisputed number 1 option ng Boston Celtics. Sa center position naman, projected starter naman si Neemias Queta, habang si Mitchell Robinson ay maaaring maging malaking reinforcement mula sa bench. Pero ang tanong, sapat na ba ang bagong lineup na ito para makabalik sa NBA Finals? May Tatum, may Paul George, may White at may Pritchard na patuloy na umaangat ang laro. At bagong lineup, bagong identity, at ngayon wala na si Jaylen Brown sa Boston Celtics, handa na ba kayang magsimula ulit? Mukhang palayo ng palayo ang kompetisyon para kay Jonathan Kuminga. Ayon sa pinakabagong odds sa Polymarket, nasa 50% na ang tsansa ng Lakers na makuha si Kuminga. Sinusundan sila ng Los Angeles Clippers na may 37% at Minnesota Timberwolves sa 25%. At nandyan din ang Cleveland Cavaliers na may 7%. Ibig sabihin sa ngayon, Lakers ang may pinakamalakas na momentum sa laban para makuha ang explosive young forward. Hindi lang ito simpleng prediction, sa mga nakaraang araw lumalakas din ang mga ulat na seryosong interesado ang Lakers kay Kuminga, habang unti-unting nababawasan ng ibang potential destination niya. Kung tuluyang mapunta si Kuminga sa Los Angeles Lakers, malaki ang posibilidad na maging starting power forward siya. Isang posisyong maaaring magbigay sa Lakers ng dagdag athleticism, size at scoring. Dito nagiging exciting ang posibilidad. Jonathan Kuminga at Luka Doncic, isipin nyo ang tandem na ito. Si Luka ang pangunahing creator at playmaker, habang si Kuminga naman ang maaaring maging explosive finisher. Pag nakakuha si Luka ng defensive rebound at mabilis na nag-transition ng Lakers, pwedeng si Kuminga ang isa sa unang tatakbo papunta sa kabilang basket. Dito, kaya rin ni Kuminga umatake sa rim, gumawa ng sariling tira at gamitin ang kanyang athleticism laban sa mga mas mababagal na defenders. At kung mas lalong gumaganda ang kanyang outside shooting, mas magiging mahirap siyang bantayan sa tabi ni Luka. Pero may malaking tanong pa rin. Ano makukuha ng Lakers si Kuminga? Kailangan nilang gumawa ng tamang financial moves at magkaroon ng kasunduan na parehong pabor sa Lakers. Samantala, hindi pa rin dapat baliwalain ng Clippers na nasa 37% sa kasalukuyang odds. At kahit mas mababa ang percentage ng Timberwolves at Cavaliers, hindi ibig sabihin na imposible na silang makuha si Kuminga. Dahil sa NBA, isang trade call lang o isang bagong offer, pwedeng magbago ang buong sitwasyon. At kung matutuloy ito, maaaring magkaroon ng Los Angeles Lakers ng isang explosive young forward na sasabak kasama ni Luka Doncic. Kaya ang tanong ngayon, si Jonathan Kuminga na ba ang susunod na malaking piraso ng Lakers? Kayo mga idol, ano ang opinion ninyo dito mga idol? I-comment sa ibaba mga idol, at maraming salamat po mga idol.